China, nagalit sa ginawang pag-atake at pagpapalubog ng Pilipinas at Amerika sa barkong made in China sa balikatan exercises. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at iba pang kasamang bansa, isa sa highlights na ginawa ay ang sinking exercise at pagpapalubog sa isang barko at ang napiling barko ay gawa pa mula sa China. Bakit ito pa ang napili ng Pilipinas na atakihin at palubugin? Hindi ba ito pagmumula ng tensyon samantalang may sigalot sa West Philippine Sea? At alam mo bang hindi lang pala sa West Philippine Sea nagtatangkang mang-agaw ang China sa ating teritoryo? Saan pa kaya ito? At bakit mahalaga na dapat nang bantayan ng mabuti ang paligid ng ating bansa? Yan ang ating aalamin. Ipinwesto sa West Philippine Sea ang lumang barko na sabay-sabay inatake ng Pilipinas, Amerika at Australia sa balikatan exercises. Pumalag ang China kamakailan sa naging planong ito, kamakailan sa pag-atake ng Pilipinas at Amerika sa isang barkong made in China sa ginagawang balikatan exercises sa Ilocos Norte. Hinila palaot ng tugboat ng Philippine Navy ang lumang warship nila na BRP Lake Caliraya. Ito ang nagsilbing target sa ginagawang maritime strike exercise sa West Philippine Sea. Naipwesto ang BRP Caliraya sa dulo ng territorial waters ng Pilipinas o 8.5 nautical miles mula sa baybayin ng Ilocos. Unang tumama sa target ang Spike missile na pinaputok mula sa fast attack interdiction craft ng Philippine Navy. Ginamit din ang Sea Strike missile mula sa frigate ng Navy na BRP Jose Rizal at nasapol ang harapan ng Lake Caliraya. Lumipad naman ang FA-50 jet fighters ng Philippine Air Force at nagpaulan ng missile. Sumunod ang F-16 fighter aircraft ng Amerika at nagpakawala ng guided bomb unit. Habang ang AC-130 gunship ay ilang beses na nagpaputok mula sa ere. Pagkatapos ang naval and air and assets, nagpasiklab din ang 155mm Atmos ng Philippine Army at pinaputok sa BRP Lake Caliraya. Matapos pa ulanan ng iba't ibang klase ng bala ng higit sa 2 oras, lumubog na ang BRP Lake Caliraya bago maganap ang pagpapalubog sa article ng Global Types na kontrolado naman ng China. Tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagpili ng BRP Lake Caliraya para magsilbing enemy ship sa joint exercises. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Welta naman ng Philippine Navy, wag nang kulayan ang pagpili ng barko para sa naging target sa sinking exercise. Sadyang luma na raw ang BRP Lake Caliraya at nagkataon din daw lamang na ito ay made in China. Integration ng iba't ibang armas ng Pilipinas, US at Australia ang hinahasa sa maritime strike exercise na ito. Ibig sabihin, hahasain ang kasanayan ng mga sundalo na sabay-sabay umatake sa kalaban gamit ang iba't ibang gamit na armas. Ang sinking exercise ay isa sa highlights sa balikatan exercise na hindi dapat ikabahala ng China. Ang paulit-ulit na pambobomba ng tubig ng China sa Pilipinas, pinanindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagamit ng water cannon ang Pilipinas laban sa China bilang ganti sa ginagawa nitong pambobomba ng tubig sa mga sasakyang pandagat ng bansa sa West Philippine Sea. Iginiit ng Pangulong Marcos na hindi ito ang pulisiya ng kanyang administrasyon. Dagdag pa ni PBBM, hindi gagawa ng anumang opensiba laban sa China ang bansa dahil posibleng magpataas lamang ito ng tensyon sa West Philippine Sea at pumabor naman dito ang mga kongresista sa naging pahayag ng Pangulo na hindi gaganti ang Pilipinas ng water cannon. Kahit pa ganito ang ginagawa ng China sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang bagong claim ng China na pumasok umano ang AFP sa New Model Agreement sa pamahalaan ng China tungkol sa pamamahala sa Ayungin Shoal. Ayon sa spokesperson ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, walang ganitong uri ng kasunduan na pinasok ang AFP Western Command sa China ayon sa kanya. The AFP denies the claim made by the Embassy of China in Manila that the AFP Western Command has agreed to a new model for the conduct in the Ayungin Shoal.
Bilang isang professional daw na organisasyon, ang mga hakbang ng AFP ay naaayon lamang sa mga patakaran na ipinapatupad ng pamahalaan at hindi sila gagawa ng hakbang nang walang pagpayag ng mga nakakasakop sa kanila. Any agreements or arrangement with other nations require the involvement and approval of the appropriate government agencies and official such as the Department of National Defense and the National Security Advisor. Hindi na rin daw ikinagulat ng AFP sa galawan ng China sa pagdawit sa kanilang pangalan dahil inaasahan na nila ang ganitong senaryo. Any type of scenario can happen, so it's not surprising that the AFP will be dragged into this. But we are one, all of us. Kahit sino naman ang tanungin nyo, nobody is really saying that there is actual truth to this. So it doesn't even merit a response from our end. Sinabi naman ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, isa lamang zombie story at produkto ng imagination ng China ang sinasabi nitong kasunduan sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Trinidad, paraan lamang ito ng China upang malihis ang atensyon sa mga paglabag nila sa international laws at gusto lang din ng China na magkagulo ang mga Pilipino at sila naman ay patuloy sa kanilang mga plano sa pag-angkin sa ating teritoryo. Pero alam nyo ba, na bukod sa West Philippine Sea, maging ang Eastern Seaboard ng bansa, pinapasok na rin umano ng China, bagay na ikinialarma ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Akalain nyo bang dito naman sila ng bahagi ng ating bansa, ang punteriya ng China tulad ng Benham Rice or Philippine Rice at sa Catanduanes area. At para hindi po halata, mga research vessels daw ang pinapadala nila ngayon. Abay napakalayo na po ito sa China. Dahil ito po ay nasa Eastern Seaboard na ng bansa at hindi na sa West Philippine Sea. Dahil dito, naghain si Tulfo kasama ang tatlong iba pang mambabatas ng House Resolution No. 1707 na humihimok sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na pag-ibayuhin pa ang pagpapatrolya at maritime surveillance sa Eastern Seaboard ng Pilipinas. Giit pa ng mambabatas sa lalong madaling panahon, dapat ay masupil na ang ginagawa ng China para hindi lumala pa ang sitwasyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mapanghamong mga salita at hakbang ng China sa ating bansa? At ano ang mabisang paraan ang dapat gawin ng pamahalaan upang mapangalagaan ang iba pang bahagi ng ating teritoryo at hindi na mapasok ng China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!